Pwede na pong makuha lahat. Good morning po. Yan. Ngayon po ay, sa umaga po nito ay, hayaan po na kayo makakapagpinturan. Ako po ay naka-save ngayon. Noong pong last December ay sa meeting po namin ng mga workers ay na-assign po kami ng mga workers na tatayo dito sa pulpito para po mag-preach. At siyempre, yan din po ay isa rin po yan sa naging requirements namin sa LCBBC. Sino po yung mga nag-LCBBC dito? Yung mga last batch ng LCBBC kami nila Doris. So yung last part ng lesson is about sa preaching. So nakapag-preach na rin po kami ng gabi. So yung pong mensahe po natin ngayon ay ito po ay kailan ko pa po na nung malaman ko na ako ay na-assign from kami na ako ay na-assign nabun ko nga yung simula nun syempre ay nagkaroon lang na medyo kinabahan dahil syempre hindi na tayo sa resume na sa harapan. Tapos nagsimula na akong mag-research and then salamat sa Lord kasi kapag hinihingi mo sa Lord yung mga ganun bagay ay meron kang talaga marinig sa Kanya. Ang kailangan mo lang gawin kapag may narinig ka sa Lord, susulat mo agad. Kasi pag hindi mo agad sinulat, ilang minuto lang wala na yun. Nawawala agad kasi busy ka nga sa ibang bagay, yung isip ko na pag-focus sa ibang bagay. Kaya yung salamat sa Lord at nagkakaroon tayo ng mga gawin na binibigyan tayo ng Lord ng mga message. Salamat din sa Lord at ito nga, ngayong nung March, nung kasagsagan po ng aking sakit, yung aking lumbar madalas po ako sa bahay. Madalas din po yung aking pag-pray kasi gano'n naman tayo. Aminin na natin kapag nakakaranas tayo ng mga sakit, ng mga hindi magandang bagay, mas napapalapit tayo sa Lord. So yun, marami akong narinig sa Lord na mga salita na pwede kong gamitin sa pag-preach. Actually, meron na ako ng title. May title na ako pero hindi ko pa alam kung paano nalagyan ng mga mensahe. Sineshare ko lang po ito para po makita ninyo kung paano po nabuo yung aking title kasi medyo naiba po yung aking title. So yung title ko po doon, sabi ko, ang aking title noon ay Be Still and Stand Still. So yun yung aking nakasulat ko sa aking record ko. Yung context doon is about sa healing. Kasi nga, nakakaranas ako ng mga sakit noon na hindi gumagaling. Tapos marami akong bagay na napapansin sa paligid ko sa hirap ng aking dinaranas. Kaya, yun, naisulat ko yun. Tapos, natakpan na yun kasi na-assign naman kami sa Shepherd's Heart last March yata yun. So, doon naman kami nag-focus sa session namin sa Shepherd's Heart. Sino po nakapanood mo? Yeah. Ang naging title yata namin ninyo para sa mga kakaloob ng ating tithes and offering. Then ito pong last week ay meron akong isang kaibigan na nag-chat, sabi niya, Panyero tawag sa akin. Panyero, meron kaming event center, niregister ko sa PIR. Sabi niya gano'n. So, pinuntahan ko, tapos
And then yung kanyang kapatid ay isang pastor. Isa po siyang pastor. Kakilala rin po siya ni Pastor Orwin. At kinakamusta nga yung nangangamusta nga siya. Sabihin mo kay Pastor Orwin, kamusta? Kasi yun ang kilala niya ako. So nasabi ko naman, kilala naman daw siya. And then after na kami nagkausap, binigyan niya ako ng vinegar. And then, isa siyang pastor, pinapili niya ako ng isang card. Sabi niya, bumunot ka doon. So, bumunot ako ng isang card at ito yung nabunot ko. Ang nabunot ko is sailing. So, panahon po yun, ay nag-iisip ako, ano pa yung aking i-share na ngayon ng August. So, ito nga, parang magtawag ito, volume pa tawag. Yung title ko, nasa kayo, nagkaroon ako ng bagong title ngayon. Kaya, ang aking title, ang naging title ko ay na-retain naman yung Be Still. So, ang ating pong title ngayong umaga ay Be Still and Keep on Sailing. Yan. Dahil meron akong card ng sailing, ito po ay gusto ko rin i-share. Ito po ay kukunin natin sa aklat ng mga awit, Psalm 46:10. Psalm 46:10, ang sabi rito ay, Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Sa Tagalog, tumigil kayo at kilalanin ninyo ako ng Diyos. Ako'y pararangalan sa mga bansa. Ako'y pagpupurihan sa buong mundo. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Sa umaga ito, Lord, ay humihiling kami ng iyong pagulungan upang ito ay aking maunawaan. Gabayan kami ng iyong Espiritu Santo upang kami ay makaunawa at ay maging kalakasan namin sa bawat araw ng aming buhay. Salamat, Ama. Pagpurihan ka namin, salamatan sa lahat ng panahon. In Jesus' name. Amen. Yeah, ito po ay galing sa aklat ng mga awit. Ang aklat po ng mga awit, ito po ay naglalaman ng mga awit, lahat po ng mga pagpupuri. Ang ganda ng ating background. Yan po ay isa ng hour. Yan po ay isa ng pasigan ng naka. Kung di po ka nagkakamali, yan po ay sa masanga. Sa masanga po yan. Yan po ay isa sa mga pinupuntahan natin sa Naka-Mission. So balik po tayo, yung po aklat ng mga awit, ito po ay naglalaman ng mga awit, papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Ito po ay ginamit ng buong Israel para sa kanilang sa Panginoon. At karamihan po dito ay kinatha ni Haring David. Ito po ay kanyang mga kinatha mula po sa iba't ibang panahon ng kanyang buhay. Ito po ay naglalaman din ng mga panalangin ng paghingi. Para di po tayo, madalas po tayo ay panalangin na humihingi, kaya meron mga sinusulat sa ating mga prayer requests. Ano po? Humihiling din po dito na panalangin, pagliligtas, at yung kapatawaran. Yung pagpapatawad. Next po, yung jeep. Yan po ay jeep na sinasakyan namin papuntang Mahar. Ganyan po ang kalsada noon, pero mas malala pa po dyan nung kauna-una po po pagsama ng 2021. Na yun po ay kasalukuyang ginagawa ang kalsada nung kami pumunta ng 2023, July. Yan po ay gawain ng mga tatay, pero may kasama po kami babae yung nasa taplo. Kasama rin yata si Joshua, si Casey, ayan. Kasama rin po siya si Doris, kasama pa rin po siya sa lakad na yan ng mga tatay. Kasi
pumunta po din kami sa Masanga, and then narating namin yung pinakamalayo sa Nakalaway, Dinigman, nung malapit na sa Aurora, yung pinakamalayo po siya. Hindi po siya kaya ng sasakyan. Kami po yung nagbangka ng halos ng oras. Yun. Yan, kaya ko po yung pinapakita ay ganyan po kahirap ang pagpunta sa Nakar noon. Pero ngayon, medyo mabilis-bilis na kasi ginagawa na yung kalsada. Yan yung time na binuldoser tapos pinapakag nila yung bundok. Kaya ganyan kaputik. Kaya yan po ay nabahura kami dahil sa sobrang bigat at saka umuulan po noon, malambot ang lupa. Kaya hinila po yan ng backhoe para maingahon. Ano po? Kaya po sineshare ko yan kasi noong panahon na kami ay matapos namin makapunta sa church, sa Masanga, sa Maligaya, para po sa fellowship sa mga tatay doon, sa kaunting gawain, ay ang tanda ko po kami po ay nung pag-uwi, ay nagpasya po sila Pastora Francia na kami po ay magbangka na kasi dahil ganyan kahirap ang dadaanan at umuulan pa po doon, mas matindi, mas malala. Kaya nag-decide kami na sila Pastora na magbangka na lang. From Maligaya to Infanta. Hindi po piro. Kasi nung panahon na yun, sabi ng mga nagtakaroon, ay July, pag July ko kalmado ang dagat doon. Nung punta po namin nung last July din, parang summer. Para po siyang summer. Kung dito po ulan ng ulan, doon po ay parang summer. Sobrang init, yung mga sapa, tuyo. Saka po yung pinupuntahan namin course, mahina ang tubig. Pero kung bakit po gano'n sa kanila. So July, sabi nila, magbabangka na po kami pabalik kasi gano'n din naman ang gastos yata. So parang mas mabilis. So ito na po yun. Kami po ay nagbangka, may kanya-kanya kami, yung mga tatay may bangka. Kami din sa isang grupo, kami ni Pastora Franz, Pastora Orwin, si Pastora Aitri. Kasama sa bangka namin si Casey, si Ichan, si Joshua, si Casey, ako, si Doris. Maliit lang po yung bangka namin, hindi po ganun kalaki. Bilang po kami, no? Wala po yata kami. So nung pupunta nung kami ay paalis na sa Maligaya, siguro ang biyahe po, ganun din, 2 oras. Kasi pag nag-jeep ka po sa sobrang tagal, 2 oras. Siguro, magbangka po kami, 2 oras po. Nung umalis kami sa Maligaya po, ay Banayan ang alon. So, okay, relax kami. Banayan po siya. And then, eto na. Nung kami po ay naglalayag na, siyempre, nung umalis kami ay Banayan ang alon, na-enjoy po namin yung aming pagsakay sa bangka. Na-relax kami. Tapos, makikita nyo yung mga magagandang tanawin. So, naranasan po namin yung kondisyon sa dagat na hindi lang pala kalmado. So, una, iba-iba pala ang kondisyon sa dagat. Una, ay sailing conditions. Number 1 is kalmado. Tulad ko po sinabi ko, walang alon. Kasi po sa Masanga, sa Maligaya, kapag doon na yung maalon, talagang maalon. Talagang may time na pumunta kami doon, mas malaki pa sa amin ng alon, talagang in-enjoy ng mga kabataan. Ako sa mga ganito po, kasi talagang iikot ka ng iikot sa sobrang lakas ng alon. So yung panahon yun, Banayan po ang alon. Na-enjoy namin yun kasi siguro, mga ilang kilometro lang sa Dalampasigan, kita mo yung beaches, makikita mo din yung mga beach doon, iba-iba, may black, may white, ganda. Tapos, may enjoy mo yung view, kasi yung Sierra Madre, yung mountain range, may enjoy mo siya. Tapos, sa kaliwa, makikita mo yung island, yung Polillo Island. So, yun, chill lang kami sa pagbiyahe.
And then suddenly, siguro pagkalabas namin ng Sabtang, kasi Maligaya, Sabtang, tapos may mga barangay pa, ay nakita ko na siya, sabi ko, ba, umuulan sa Bandaron. Nakaranas kami ng ulan, hindi naman po kalakasan. Kaya, nung time na yun, ay yung trapal ng bangka ay maliit lang. Natatanggal pa. So, nababasa kami. So, yun yung isa namin na naranasan. Yun yung pangalawang condition, which is moderate. Nakakaranas tayo ng bahagyang ulan, bahagyang hangin. And then, sa banda-banda ron, nawala na yung ulan, kalmado na ulit. Meron naman itong isang part ng barangay, parang ang ganda ng ano niya, yung resort. May ganda yung rock formation. Ang ganda talaga ng rock formation niya. So, narelax ko ulit, wala na ulit yung kabang mo. And then, eto na. May dinaanan kami na isang lugar na nakita ko sa malayo ko lang, nakita ko ay ang lalaki ng alon. Yung liit ng bangka namin ay dumaan sa malalaking alon, ay talagang siguro, binayaan ko na lang na sila yung mag-tanks. Makakapag-pray ka talaga kasi yan din po ay pag malaki ang alon at maliit ang bangka mo, may tendency na ito ay mag-capsize, dumubo. At yan po ay hindi po, at yan po ay pinatutunayan ng mga taga-Maligaya na ilang beses na rin po silang paranas ng gano'n, mga teachers. At yan po ay naranasan din namin nung punta kami ng Batangas sa Tingloy. May pinuntahan kami na isang lugar na diving site na maganda. Tapos pagbalik namin, dalawang pa kami, dumaan kami, nadaanan namin ay malaking alon. Talagang nakakapag po siya kasi yung isang bangka, hindi mo na siya kita dahil sa alon, lumulubog siya gano'n, kala mo, lumubog na. So nakakatakot. So yung may experience natin sa dagat, which is yung rough conditions. So ngayon, akala po natin isa ay hanggang doon na lang. Nung kami po ay malapit na sa Infanta, last na lang po, nung malapit na kami sa Infanta, ay tanaw namin yung kadaungan. Nag-i-enjoy na naman kami kasi yung tubig ng dagat at tubig tabang ay magkahiwalay, hindi siya nagkasasama, kaya para siya may bukid sa gitna, may division. Kulay brown, and then kulay blue. So, ganun yung ano ng nature. Suddenly, bigla kaming tumalbo. Yung bangka namin ay para siya rumampa. Rumampa siya ganun, namatay si makina at saka siya bumaksak. Salamat sa Lord kasi yung pagbaksak ng bangka ay hindi siya tapusok. Pabaksak pa din siya ganun. Kasi kung hindi, lulubog kami. Ewan ko, marunong lumangoy yung aking mga kasama. Si Itchan, kung lumangoy, ilan ang kaya niyang i-save. Diba? Ibig sabihin, ano yung naranasan namin yun? Akala mo kalmado na. Yung pala, mayroong pang ganun mga bagay ng mga obstacles na hindi natin inaasahan. Siguro yung po ay troso na nadaanan namin, kaya kami ay rumampa. Rumampa yun. Kasi rampa ang tawag ko sa mga biglang umaangat. Paano po natin ito maiyahan tulad? Kaya ako po yung pinag sa inyo. Dahil ang title nga po natin ay Stand Still and Keep on Sailing. So ito ay maiyahan tulad po natin sa ating buhay. Yung ating pagkalayan. Para din po siyang paglalakbay. Isang paglalakbay sa lupa. Ito naman ay paglalakbay sa dagat. Paano po natin ito maiyahan tulad sa isang tao, sa isang pangkaraniwang tao, sa hindi mananampalataya at para sa isang mananampalataya? May kaibahan po siya. Alam naman po natin na marami po tayong dinarahanan na pagsubok.
Hindi po tayo accepted dyan. Diba? Sino po dito yung walang problema? Diba? Sana walang problema. Diba? Paglabas nga lang natin dyan, bukas may pasok na ulit. Iisipin naman natin yung trabaho, iisipin natin yung ating boss, diba? Iisipin natin yung ating pangailangan. So yan po yung mga nararanasan nating problema. May mabigat, may magaan, may kaya. So ano po yung tinuturo sa atin ng Bible pagdating po sa mga pagsubok? Ano po yung ating mga matututunan sa oras ng ating mga pagsubok na kinakaharap? Sabi ng Lord ay sa ating verse ngayong umaga, sa ating pagsasaluhan, sabi ng Lord, be still and know that I am God. Number 1, ito po ay nagtuturo sa atin that stillness teaches us to practice the presence of God. The presence of God. Ang salitang still, ito po ay nagtuturo sa atin na stop muna, huminto ka muna, mag-relax ka muna, teka muna. Yan. Sabi ng Lord, teka muna. Stillness is a pause. Pause, yung pagtigil. That allows you to connect deeply with God. And also, it is a call to recognize His power and presence in all situations. That's why sinasabi dito, be still and know that I am God. Hinahayaan ng Lord na manatili tayo sa paglalaya na may kaakibat na problema. Hindi tayo, walang problema. Kakambal na yata natin yan. Di ba, pwede naman natin din, kung wala tayong problema, pwede naman natin i-enjoy yung ating buhay sa mundo. Pwede ba yun? I-enjoy mo lang siya. Oo. Hinahayaan ng Lord yun dahil unang-una, yun yung ating kahinaan, yung ating weakness. Bakit? Kapag kasi lagi tayong gumagawa ng pabor para sa atin lang, ano po yung nagiging nito? Sa atin, nagiging epekto. Nagiging tayo, nagiging mayabang. Nagiging greed, nagiging mapagmataas. Kasi yan yung tinuturo sa atin ng mundo. Nagiging mayabang, nagiging greed. Nagiging mataas, mapagmataas. Ano nagiging mapagmataas? English. Highness. Kaya pag sinabi sa'yo, your highness, okay papayag. Ibig sabihin, mapagmataas ka. Pero yung po ay ginagamit pa sa mga hari. Kasi yung mga hari, feeling nila ay talagang hari sila. Your highness, John. Kapag ka kasi hindi tayo nakakaranas ng mga problema, yung mga tumitigas yung ulo natin, yung puso natin, ay nagiging matigas din. Nawawalan tayo ng compassion, nawawalan tayo ng pagmamahal, ng love, nawawalan tayo ng disiplina. At isa pa, dahil sa mga yun, doon na tayo nakatingin sa sarili natin sa kakayahan natin. Kaya nangyayari, nalilimutan natin na mayroon tayo isang Diyos na mapangyarihan na nagpo-provide ng lahat. Kaya mayroon ka ng mga bagay dito sa mundo. Amen? Oh. Kasi tinutulong po sa ating Lord, yung na-research ko lang to, yung word na gift of stillness. Gusto ng Lord na magkaroon tayo ng gift of stillness. Nung mabasa ko to, sabi ko, siguro ito po yung katumbas ng fruit of the Spirit. Ito po yung sa lesson namin sa PMA. Ito po yung katumbas niyan, yung fruit of the Spirit, yung long suffering. Isa po yung sa fruit of the Spirit, long suffering. Ito po yung magtuturo sa atin para tayo maging matyaga sa
paghihintay kung ano ang gagawin ng Lord. At bilang tagasunod ni Kristo, ay natatanggap natin yung mga gift na yun. Kapag hindi ka follower ni Jesus, paano ka magkakaroon ng mga ng fruit of the Spirit? Ang alam ko yun ay joy, love, long-suffering, self-discipline, self-control. Yan po yung mga fruit of the Spirit na ating matatanggap kapag tayo po ay follower ni Jesus. Yan po dapat ay nag-manifest sa isang tunay na Kristiyano. Hindi man tayo perfecto, pero binibigyan tayo ng Lord ng mga ganong gift para ating magamit. Why? Because yung stillness is so powerful. Iilang letter lang po siya. Still. Pero napaka-powerful po niya. It anchors you into the present. Ito po ay pinag-isipan ko, sabi ko. Stillness is so powerful. It anchors you into the present. Yung anchor, yun po yung sa bangka na angkla. Pag ginagamit ng mga bangka, ng mga barko mas malalaki, yun po ay binabaksak nila kapag gusto nilang tumigil sa isang lugar. Bagamat ito ay masama, mabuti na itutulot sa barko, sa bangka, dahil ito po ay napapatigil, hindi sila inaanod. Pero masama po ito sa kalikasan kasi sinisira po nila yung mga kaulas sa ilalim. So paano po ito natin magagamit sa ating buhay? Kasi may mga bagay po tayo na ginagawa, may mga pinaplano. Hindi naman masama magplano. Dapat may plano. Di ba minsan tinatanong po namin, ano bang plano mo? Sa management po namin, sa aking course, yung isa po yan sa important factors ng management, planning. Kasi yung management ay marami siya mga factors. Isa po yan yung planning. Pero kung po lagi tayo na-focus sa future, yung attention natin nasa future. Pinaplano natin yung mga bagay na sa isang linggo, sa isang buwan, ganyan, ganito ang gusto ko. Hindi yung word na gusto ko. So nakakaligtaan natin yung present moment, yung present situation natin. Kaya nakakaligtaan natin yung mga bagay na dapat doon natin muna tayo mag-focus kung anong meron tayo. Kaya dapat ay pagtuunan ng atensyon yung mga ganung bagay na nakakaligtaan natin sa present situation. Alam mo dito sa church natin, di ba, may gagawin po tayo. Nakikita po natin yan na pinagpe-pray natin yung mga gawain sa mga dati na karaan, katulad ng mga anniversary, di ba, pag meron tayo mga event, ay sinasama na po natin yan sa prayer. So yun po yung mga bagay na dapat ay ating ipinapanalangin sa Lord. Hindi yung tayo ang magdi-decide kung ano yung gagawin. Pinag-pray namin sa Lord na Lord, ikaw mag-provide, ikaw po mag-ingat, ikaw po ang magbigay ng tagumpay sa gawain. So, yun ang ating binibigay sa ating mga panalangin. So, malayo pa lang, sinasama na natin sa ating prayer. At yan po yung gusto ng Lord na isang bunin natin sa Kanya kung ano po yung ating mga plano, hindi po yung plano natin. Ano po, hindi yung maiinip tayo tapos gagawa ng ating paraan. Kaya pagka ating lakas, pinipilit natin. Isang ganyan din po ako. Pinipilit yung ating way. At sa huli, yung iba, sasabihin, ako ang magaling. Dahil yan ay ginawa ko, dahil ako gumawa ng paraan, ako gumawa ng mga way para masolve. Nawawala na, nagiging mayaman na tayo. Tulad ng, di ba, yung sa kanta nga, sabi nga ng pastor, yung kanta ni Frank Sinatra, yung My Way. Di ba?
I did it my way. So yung kine-claim niya na ito ay dahil sa akin, hindi niya binabanggit na ito ay dahil sa Lord. Hindi niya na ibabalik ang papuri sa Panginoon. So ayaw ng Lord ng gano'n. Gusto niya maranasan natin yung pasensya niya, yung plano niya na dapat masunod. May plano na talaga sa atin ng Lord na maganda. Diba? Yan po yung aking naging life verse. Jeremiah 29:11. Sabi ng Lord, for I know the plans I have for you, the plan to prosper you and not to harm you, the plan to give you hope and a future. Yun po yung magandang plano sa atin ng Lord. Amen? Number 2, in the midst of chaos, you are still sailing and need to move forward for a new horizon. Still sailing. No, you are still sailing. So kahit ayaw mo, kailangan na magpatuloy. Katulad nangyari sa amin sa Maligaya na dumanas kami ng malaking alon. Inabot kami ng malaking alon. Nandun nga yung tendency na pwede kami nunggo. Nagpatuloy pa rin kami. Hindi kami nag-design na pumunta sa Pampanga. So ang ginawa na lang, magaling yung aming ano bang tawag ko? Pilot. Yung aming captain na nung nakita niya ng malaki ng alon, nagdahan-dahan na siya para yung ibang kakay sumusunod siya sa laki ng alon. Kasi kapag kayo na binilisan niya, ay pwede kami tumagilid, pwede kami bumulusok at lumubog. So kailangan na naman patuloy upang hindi po tayo panghinaan ng loob. Kasi yan po yung ating sakit bilang tao. Nakakaroon tayo ng mga bagay na problema, hihina agad tayo. Ano po? Dapat ipagpatuloy lamang. Kaya nga may mga tao na dahil sa bigat ng problema, ano po, kaya hindi natin din alam kung ano yung talagang bigat ng talagang problema na nag-uudyok sa kanila para tapusin yung kanilang buhay. May mga ganyan po, diba? Nung kami po ay nung ako ay nasa elementary, sa kanto namin, may nagbigte, sa bigat ng problema. Yan po din yung yan po din po yung last week, may pinuntahan ako isang client, nag-close na siya ng kanyang business. So, sabi niya, patulong naman, kailangan ko nang i-close. Sabi ko, sige, i-close mo yung ganyan, close mo yung DTI, close mo yung dealer's permit, then PLR. Kasi, kaya ko din siya pinuntahan kasi may balance pa siya sa akin. February, March, April, may 4 months pa siya bayaran sa akin na hindi siya nakapagbigay dahil na yung sales niya. Nagsabi siya na magsasara itong June. Sabi niya, May, nagsara na kami. So yun, pinuntahan ko siya kasi binayaran pala yung ibang tax niya. Tapos yung sinasabi ko sa kanya yun, sabi niya, wala naman kami negosyo, trabaho ko lang. Parang gusto ko na magbigte. Huwag naman, huwag ka naman magbibigte. Pera lang yan diba? Tutulungan na lang kita para habang hindi mo na i-close ang mga permit mo, ipagpapayin na lang kita ng transaction. Medyo na siya. Sige, thank you. Sabi nga gano'n. So yun po yung sinasabi ko na minsan, nakakapag-isip po ang isang tao na ng ganung bagay kapag mabigat na ang problema niya. Bakit po nagkakaroon ng problema ang isang tao? Kasi unang-una, hindi po natatapos ang ating pangangailangan. Dalawa, meron tayong needs, meron tayong wants. Yung needs natin, araw-araw, meron tayong pangangailangan sa bahay, pambaon, pagkain, kuryente, tubig, yung mga needs natin.
necessities. And then yung isa, meron tayong wants. Yan, din tayo lagdag. Ito yung mga wants na nagpapahirap sa atin. Minsan kasi hindi na natin kaya, pinipilit pa natin. Minsan, sinasabi ng Lord, nagpe-pray tayo, Lord, bigyan mo po ako ng ganyan, provision, kailangan pa ng ganito. Minsan, nagdidikta pa tayo, Lord, bigyan mo na sa akin. So, yan po yung mga ayaw ng Lord, minsan na ayaw ibigay sa atin dahil hindi nakakabuti sa atin. Magbibigay sa atin ng isang problema. Pero minsan tayo dahil sa kagustuhan natin, dahil nga yung wants natin, ay pinipilit pa rin natin yung ating gusto. Kaya yun, nagkakaroon tayo ng problema. Then number 3, ito po, singing in God's presence. Wow. Yan ang masarap. Ang sabi ko sa Santiago, chapter 1, verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag dumaras ng iba't ibang pagsubok. Ulitin ko po, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaras ng iba't ibang pagsubok. Parang ang hirap ko yata na gano'n. Ang laki na ng problema mo ay kailangan mo pang magsaya o magalak. Ay yun nga ang nagbibigay sa iyo ng lungkot. Hindi sa iyo nagpapatulog. Maya't-maya, hindi ka makapag-focus. Minsan hindi ka makakain. Ano po? Paano ba maging masaya? Paano po ba magalak? Ang isa po dyan ay yung ating pong point number 3, sailing in God's presence. Dahil ikaw ay isang mananampalataya, ang kinito po na ikaw ay anak ng Diyos, at dahil dyan, sinasamahan po tayo ng Diyos. Amen? Hindi po yan alam ng mga hindi mananampalataya. Hindi po nila alam yan. Kasi ang alam nila ay lumapit sa mga pakro nila. Diba? Yan po yung maling tinuro sa atin na ang paghingi ay hindi sa Diyos nila ginagawa. Pero tayo po dito sa ating iglesia, alam po natin kung sino po yung ating Panginoon. Amen? Kung sino po, kilala po natin ang ating Diyos. Kasi pag hindi po ninyo kilala ang ating Panginoon, paano po natin i-enjoy yung mga moment na gano'n? Kasi isa po yan sa pinibigay sa atin ng Lord, yung comfort. Ano ba sa yung comfort? Yan. Bakit po binanggit yan? Alam po, nung ako po ay nag-bookkeeping, hindi pa po ako nag-church. Pagka po may problema ako sa aming client na hindi nakapag-file, hindi ko na-file, hindi ko na-submit, ibig sabihin po noon, sa DIR, lagi po yung violation, yun ang equation. Violation equals penalty. Hindi po biro ang penalty ng DIR. Nakakaiyak po talaga siya. Kaya po may mga client na kapag po gano'n, deadline na yun, hindi ko siya naipasa, pinapapasan, hanggang sa susunod na araw, hindi po ako nakakatulog, kahit isip. Pero dahil po sa ako ay tumanggap sa Lord noong 2020, hindi ko na po nararanasan yung mga gano'n. Nagkaroon ako ng peace of mind. Kinukomfort ako ng Lord kapag ka may
Mga ganong problema. Yung isa ka namin sharing sa family night, sabi ko kay Pastor Prince. Sabi ko, Pastor, kasi ganyan ay napag-uusapan yung ganyan problema. Paano ko naman iisipin, hindi ko naman masyadong naiisip niya kasi pera lang naman yan. Sabi niya, wisdom yan. Kumbaga nagbigay sa akin ng comfort na, oo nga naman, pera lang naman yan. Kumbaga, kaya natin siyang solusyonan. Kaya hindi tayo dapat magpalubo. At makakaranas tayo ng comfort sa Lord na nararanasan natin pagka tayo po nasa Panginoon. Sailing in God's presence. Meron po akong isang share yung ito po yung matagal ko na po ito napapakinggan. Ako po ay college. Meron po akong poster dito sa kwarto ko na wala na. Siguro alam naman po ito. Dito po natin nakikita kung paano po kumikilos ang Lord. Alam niyo po yung footprints in the sand. May kanta po niyan eh. Po ay isa po siyang tula, then naging naging kanta. Hindi naman po siya parang gospel song, pero ito po ay isang prayer. Sabi po rin yung ay babasahin ko lang po ng mabilis. I-translate ko na pala. May isang tao na naginip siya. Isang gabi na naglalakad siya. Kasama niya ang Lord. At napansin niya na pag kanilang paglakad, paglingon niya, nakita niya yung footprints sa buhangin. Di ba pag nagkakatli sa buhangin, may naiiwang footprints. So dalawa siya, 4 ang footprints, dalawa. Sa Lord, dalawa sa kanya. Ibig sabihin, kasama niya na ang Lord. And then, isang gabi, nanaginip siya na, pinakita sa kanyang panaginip yung kanyang mga problema, yung kanyang mga buhay sa mundo. And then, nakita niya ngayon yung footprints sa buhangin ay dadalawang pares na lang. Kaya, nagtanong siya sa Lord, sabi niya, you promised me, Lord, that you would walk with me always. Diba? Sabi niya ay, sabi niya, why, Lord, why? When I have needed you most, you have not been there for me. So, nag-isip niya na hindi niya sinasamahan ng Panginoon. Ang sagot sa kanya ng Lord ay, the times when you have seen only one set of footprints, it was then that I carried you. Amen? So, hindi mo tayo sinasamahan ng Panginoon sa tingin natin, pero sa time ng mga pagsubok, sa time ng mga mabibigat na talaga, ay dinadala ng Panginoon para tayo ay makapagpahinga. Ganoon mo po karga-karga ka ng Panginoon sa parang siguro wala ka nang isipin. Nasa masarap ng rest sa piling ng Lord. So, paano po natin maintindihan na dapat magalak ka kung may pagsubok? So, dapat alam mo may pangako sa iyo ang Lord. Yung po yung binanggit natin kanina, yung Jeremiah 29:11. Na dapat alam mo na mayroong promise sa iyo ang Lord na hindi ka mababayaan, hindi ka bibigyan ka ng protection sa iyong mga pagsubok. So kapag walang relasyon ang isang tao na pag-isip ko kanina ay at hindi niya kilala ang Panginoong Hesus, ay talagang mahirap po yung gano'n. Dahil isa last week na Pidrisha sa Orwin ay yung sabi ni Jesus sa come to me and I will give you rest. Diba? Yun yung pangako sa akin ng Panginoong Hesus. Kung ikaw ay nababalisa, ikaw ay may problema, lumapit ka lang sa akin. Kaya iba mo talaga kung meron tayo ng Panginoong Hesus. Amen? So hindi na kailangan na tayo ng panggap na malakas. Lahat po tayo mahina. Kailangan natin magtiwala sa Diyos. Kaso, paano po natin gagawin kung hindi mo naman kinakausap ang Diyos? Kailangan natin ay pray. Yan po ang ginagawa
nagtataka lang ako kung bakit nung ako po ay makaranas ng ganito, sobrang sakit po niya, hindi niyo po talaga makakagalan. Salamat sa Lord, nakakagalan ko po siya. Kahit kung ngayon nakatayo ko, meron masakit. Lalo pag umupo ako sa monoblock, ay sobrang sakit. Natatagalan ko na po siya ngayon. Dahil niniwala ako na magagalingin pa rin ako ng Panginoon. Nasabi ko po kanina, nagtataka ako, sabi ko, nung kami po ay, nung maranasan ko po ito ng February, and then March, April, meron kaming naka-mission. Nagdadalawang isip nga po ako nung ako sa naka-mission. At bukod po dyan, meron pa po kami yung Sabado sa Batangas. Ako po yung nagdadrive sa Batangas. At isa po yan sa pinakamasakit na moment sa akin yung umupo sa sasakyan ng panahon na yun. Hindi ko po talaga gustong sumakay dyan. Kahit po yan ay nakaparada sa amin sa garahe, sinusubukan ko umupo, talagang hindi ko po kaya. Sobrang sakit po. Makaupo man ako, ay yung pagbaba ko ay, hindi niyo po talaga kakayanin. Yung po ng mission, nagtataka lang ako, sabi ko, siguro, talaga pong answered prayer na, Panginoon, kung ako po ay naging testimony ko rin po ito, ay kung Lord po ako po ay mananatiling ganito, paano po ako hahayo? Paano po ako pupunta doon sa mission na binigay niyo po sa amin? At salamat sa Lord, kung panahon na yun, bago mag-mission, ay nawala po yung sakit sa aking likod. Dalawa po yung aking sa MRI, lumbar spondylosis. Dito po siya sa likod, and then may yung disc na uupod, tapos naupod po siya, yung litid na nasa pagitan ng buto, naiipit po siya at po nagkakaroon ng inflammation, pamagat. So yun po siguro yung nararamdaman ko. Yung time po na kami naka-mission, nawala po yun. Nakasakay ako sa unahan ng jeep yun. Kaya pasensya na po kayo yung mga kasama sa naka-mission kung ako po ay kami po nasa unahan ng jeep. Kasi mas magaan, hindi mas matatag. May bawang akong dalawang unan, isa sa puwet, isa sa likod. Nung biyahe ko yun ay maginhawa po yung biyahe ko hanggang makarating kami sa Nakar. Hanggang pag-uwi, yun nga lang, medyo pag-uwi, medyo magaan na yung jeep, matagtag na siya, kaya medyo sumakit. And then, nagkaroon kami ng TNA. TNA nakay-aral, ito lang July. July po ba yun? O June? Yeah. Isa rin po sa pinagpapasalamat ko sa Lord kasi nung pupunta na naman kami sa Nakar, ay nakaramdaman naman ako ng ginhawa. Ano po yung ibig ko sabihin? Parang kapag siguro doon na ako tumira sa Nakar. Joke. Okay, ibig sabihin ay dahil ito ay gawain ng Lord, ibinibigay niya sa akin yung kagalingan. Ay, ang tanong ko ngayon, Lord, bagay ba akong dapat pupunta sa Nakar? Parang naman eh. Hindi, ang sabi ng Lord, basta gawin mo lang yung mga misyon na binigay ko sa Lord. Tiisin yung sakit. Isang beses ka ay nagpunta nga kami sa Batangas kasi itya na nag-drive. Ako ay ganun din, nakahiga sa buhay. May darating unan. So pinipilit ko, gusto ko ipakita sa Lord na kahit kung ganun kasakit yung akin nararamdaman ngayon, ay patuloy pa rin po ako maglilingkod sa Kanya. Kasi isa po yan sa binigyan ako ng Lord ng pangako, Jeremiah 29:11. At yan din po ang pangako ko sa Lord na yung natitirang buhay ko ay ang pagkakaroon ko sa Kanya. Binigyan ako ng Lord ng 50 years. Yung 50 years na yun ay puro sa sarili ko lang. Puro sa sarili ko lang. Kasi nung ako ito tumanggap sa Lord ay 51 na ako. So 51 ngayon. Pang 5 years ko na po dito sa church. Kaya maligaya po ako, masaya po ako dahil yung aking mga panahon na nalalagay dito sa mundo ay aking pong
inilalaan sa Panginoon. Kaya yun po yung aking laging praise the Lord. Lord, hindi man wala yung sakit, bawas-bawasan mo naman po, Lord. Para naman, isa di ako yung makapag-SM naman. Ayan. Sa Santiago, meron pa tayo sa Santiago 1:3, dapat niyo malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Diba? All things work together for good. Lahat ng pagsubok ay hindi po yan binigay sa atin Lord para po tayo ay sumuko, para po tayo ay bumagsak, para po tayo manghina. Lagi na po natin itong naririnig na yung pagsubok ay nagagamit po natin yan sa ating buhay. Nagpapatatag po sa atin, matera-matik tayo. Ano po? Maraming struggles sa ating buhay pero kung kasama natin ng Lord, kung tayo ay mayroong Jesus, hindi po tayo basta-basta magaling ng pagsubok. Dahil po tayo ay anak ng Diyos, yung pinanta natin kanina, I'm a child of God. Ano po? Ang anak ng Diyos ay laging tagumpay. Amen. Katulad po yan ng isang lingkod ng Lord. Ito po ay si Hope. Sa TV po namin ngayon, kami po sa devotion na nasa book na Hope. Isa po sa pinakamagandang halimbawa ng isang sinubok ay si Hope, ang lingkod ng Lord. Si Hope po ay isang mabuting tao. Sumasamba po siya sa Diyos, umiiwas sa masamang gawain, pero dumanas po si Hope ng mga pagsubok. Matindi po ang pinagdaanan ni Hope. Hindi po natin kaya. Ano ko lang po, ito po ay gawa ni Satan. Isang, dahil makaharap po ni Satan si Lord. Ano yan, parang ano lang yun. Satan, anong pinagkakaroon mo ngayon? Sabi ng Lord. Sabi ni Satan, nakabalik-balik po ako sa buong daigdig, sa buong mundo. Kasi imagine, Satan, nakakaikot sa buong mundo. Paikot-ikot. Sabi ni Lord, Satan, nakita mo ba ang aking lingkod, si Hope? Si Hope, sabi ng Lord kay Satan, si Hope ay walang katulad. Siya ay isang mabuting tao. Sumasamba siya sa akin at umiiwas sa masama. Sabi ni Satan. Sumagot si Satan, sabi niya, kasambahin ka pa kaya ni Hope kung wala na siyang nakukuha sa iyo. Kasi nga, si Hope ay isa sa pinakamayaman sa kanilang sa buong silangan. Inalagaan mo siya, sabi ni Satan, inalagaan mo siya at pinagpapala at pinayayaman. Sabi ni Satan, subukan mong alisin sa kanya ang lahat ng iyong pagpapala. Alisin mo lahat sa buhay niya at harapan kanyang susumpahin. Kinalis niya pa si Lord. Dahil ay pinahintulutan naman po ng Lord. Yun lang po. Pinahintulutan po ng Lord na subukin si Hope, pero may condition si Lord. Ano po yung condition niya? Sabi, sige, subukin mo si Hope, pero huwag mo siya sasaktan. Ibig sabihin ng Panginoon, sige, subukin mo siya, pero huwag mo siyang papatayin. Huwag mo siyang sasaktan. Si Hope po ay may 7 anak na lalaki. Yan, may 3 babaeng anak, maraming tagapaglingkod kasi nga mayaman. Pinakamayaman sa buong silangan. Meron siyang 7,000 tupa. Meron siyang 3,000 kamelyo. 1,000 baka at 500 aso. Sobrang dami. Yun nga lang magkaroon ka ng 11 aso eh. Hindi mo alam mo kung ano mo. Parang lilinisan pag nagsinabi-sabi ng takbuhan. Yung ako may aso.
sa dalawa, tatlong Shih Tzu. Pagka pinalpasan ko talaga naman, at pag nakalpas sa kalsada, lahat ng tao namin sa kalye namin, mga nakaganon. Sobrang dami. Ganyan po kayaman si Hope. Ganyan po siya pinayaman ng Lord. Ano po ginawa ni Satan? Ito po, ang nangyari kay Hope ay, kaya sabi ko, hindi po natin kakayanin. Yung po kanyang mga anak, ng 10 anak na lalaki, na mga anak na lalaki na babae, namatay po sila lahat. Nawala po ang lahat kay Hope. Inalis po siya. Nawala sa kanya ang kanyang mga ari-arian. Yun po yung unang pagsubok na nangyari kay Hope. Pero wala pong ginawa na Hope. Patuloy pa rin po siya nagpuri sa Panginoon. Ngayon, si Satan ay siyempre nagtalunan siya. Nagbalik siya sa Lord. Uli siya ng Lord. So, ganun ulit. Saan galing? Nakita mo ba uli ang aking lingkod, si Hope? Sabi ni Satan, ano ba sabi ni Satan? Subukan mo namang bigyan siya ng sakit. Subukan mo naman siya subukin. Sa pangalawang pagkakataon. Dun nga ay sinubok ulit ng nakaranas ulit si Hope ng pangalawang pagsubok. At ito po yung kanyang sakit na nagkaroon po siya ng nagdanak na kasugat sa buong katawan hanggang sa talampakan. Hanggang talampakan. Paano ba nalaman mo? Sa sobrang kati siguro, ang ginagawa ni Hope doon, basag na palayo, yun po yung kanyang ginagamit na pangkamot. Nagnanak-nak na, tapos gano'n pa. Kung gano'n po yung nararanasan natin, na talaga bang katulad ng sinabi ni Satan, patuloy mo pa kaya mapupurihan ng Panginoon. Ito naman sa Satan, ay ewan ko naman ano bang tawag doon? Parang POPO. na parang i-challenge niyo pa ang ating Panginoon Diyos sa ganitong bagay. Pero alam naman natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi niya kaya ang kapangyarihan ng Panginoon. Diba? Ang Diyos ay talagang may plano. May plano sa ating lahat. May plano siya kay Hope. Kaya po ito ay ganyan kinahintulutan. Hindi alam na Satan na talaga may plano talaga sa Lord. May talagang plano si Lord para kay Hope. Bago niya ito sabihin. Bakit? Kasi gusto napakita ni Lord na nawalan mga kapagpabago sa kanyang plano. Lalo na ito ay yung pangako niya sa iyo. Yung kanyang pangako kay Hope na siya ay iingatan, siya ay payayamanin. Yun nga lang, katulad nga natin, makakaranas talaga ng pagsubok. Ito yung matinding pagsubok. Sobrang malaking pagsubok. Dahil nga yung kapangyarihan po kasi ng Satan, ito po ay effective. Ito po ay nangyayari, ito po ay nararanasan ng mga taong wala sa Diyos. So mas mabilis na mangyayari sa isang tao. Lalo na sa mga naguguluhan sa buhay at hindi kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Patulad ni Hope, tayo po ay nangihinari talaga. Hindi po natin niya mapagkakaya. Dahil si Hope ay pinanghinaan po siya ng loob, ng time na makakaranas siya ng kayo ba naman ang mamatay ang mga anak, tapos nawala pa ang iyong mga alagang hayop, nawala ang iyong kayamanan, tapos nandun ka lang sa isang tabi, sa may basurahan, na dati kang, dati kang pinupuri, dati kang pinupuri ng mga tao na sa paligid mo,
Nung time na yun, si Hope ay kinumputyanan niya. Talagang binaba ang kanyang pagkatao. Nakaranas din po si Lord nakaranas din po si Hope na dumating siya sa Lord na wala na siyang ginawang masama. Kasi nga, si Lord na mismo nasabi na si Hope ay mabuting tao, umiiwas sa masama. Pinahayag din nila ni Hope ang kanyang pagdaramdam sa Lord. So, lahat ay dumadaing. Dinadaing natin yung ating nararanasan sa Panginoon. Sa paghihirap natin. Nilalarinig natin ito sa Panginoon. Nagpahayag din si Hope ng kanyang pagdaramdam. Nagtatampo din siya sa Lord. Idinaing ni Hope ang kanyang kalagayan sa Panginoon. At higit sa lahat, nahigit din siya sa mga taong gumagawa ng masama. Dahil nga, kilala niya ang kanyang sarili na ako ay tapat na lingkod ng Lord. Tapos nakikita ko yung mga, parang tayo, di ba? Nakikita natin yung mga tao. Bakit ba itong tao ko ay yaman-yaman? Bakit ba itong tao ko ay ang daming pag-aari? Samantalang ako, na lingkod ng Lord, ay ganito lang. So yun, ito yung hinaingiho sa Lord. Dahil yan, may sagot ang Lord kay Hope sa mga lahat ng kanyang hinaing. Sabi niya, sino kung nag-aalinlangan sa kaalaman ko? Sabi ng Lord kay Hope, tumayo ka riyan at magpakalalaki. Diba? Ikaw ba naman ang namakayan talagang may dadayin mo sa Panginoon na lahat. Pero sa huli, katulad na sinabi ko, ay sa unang pagsubok, ay patuloy na naglingkod at nagpuri si Hope sa Panginoon. Kinilala pa rin niya ang Panginoon at ginamit niya yung kanyang pagkakamali. Ano ba yung pagkakamali niya? Ito yung kanyang mga pagdaramdam, ang kanyang mga pinahayag sa Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng dinanas ni Hope, ay naging matatag ang kanyang pananampalataya at patuloy pa rin siyang sumamba sa Diyos. Ano ang naging kapalit? Ano po ang naging kapalit? Ang naging kapalit po ay ito. Ibinalik ng Lord ang lahat ng nawala sa Kanya. Pinagaling siya, higit pa sa nawala sa Kanya, 2 times. Ibinalik ng Lord ang kanyang kalusugan at ang kanyang yaman. Yung kanyang dati na kanyang mga tupa na 7 ay naging 14,000 times 2. Yung kanyang kamelyo naging from 3,000 naging 6,000. Yung kanyang baka na 1,000 naging 2,000. Yung kanyang asno na 500 naging 1,000. Ganun magbalik ang Panginoon. Amen. Ano pa? Ito po yung pinakamasaya sa buhay ni Hope. Binigyan din po si Hope ng 7 anak na lalaki at ng 3 anak na babae. Yung pong nawala sa kanya ay binalik. At ito pa yung pinakamatindi. Yung kanyang 3 anak na babae ay pinakamaganda sa buhay niya. Sino po pa rin yung anak ni Hope? Nasa pangay. At ang pinakamalaking bonus ni Hope, si Hope po ay nabuhay ng 140 years. Diba? Kumbaga, sabi nga nila ay sulit na sulit. Ngayon po sa panahon natin, pag nakarating ka po ng 90, ay malaking pagpapala ng Panginoon. Dahil ang buhay ng tao, sabi nga ay hanggang 70 lang. Pag nakaabot ka ng 80, pag nakaabot ka ng 90, ay malaking biyaya po ng Panginoon. Ano po yung pinakikita sa atin dito? Pinakikita po nito na kapag nanatili tayo ng sa gitna ng ating problema, ay may mga gantik para tayo makatanggap. At ang buhay natin ay maging buhay na totoo sa ating mga kapatid, sa pananampalataya at sa tao, wala pa sa Diyos. Yung pong ating verse, kung babalikan natin, at sabi ng Panginoon, ay
still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. So sa muli, sa lahat ng ating mga dinaranas, kapag tayo nagtagumpay, hindi mo tagumpay para sa ating sarili. Ito po ay tagumpay na para ang pangalan ng Panginoon ang maitaas, hindi ang ating pangalan. Amen? Opo. At lastly, nung po ako ay nagpa-MRI, i-share ko lang po sa inyo. First time po, sino po nakapagpa-MRI na rin? Yan. Ang MRI po ay isang machine na para kumalaman kung yung mga talagang sakit ko. Hindi po siya kaya ng X-ray, so dapat MRI. So yung nagkaroon po ako ng referral ko sa akin po ng pa-MRI. Nung tinignan ko kung ano yung itsura ng MRI, tinignan ko sa ganun pala siya, isa siyang ipapasok sa loob. Medyo natakot po ako kasi gawa ng medyo ninenervous po ako pagka naroon ko sa loob ng isang lugar. May takot po ako kasi siguro, epekto ito ng aking pagkalaro ng mga bata, katalawang kami sa loob ng panig. Sa tagal mo na pagtatago, nakakaranas ka ng tago. So, yung po ako magpa-MRI, ayun na, ay ganun po pala yun. Tapos pinahiga ka, tapos pumunta ako ng headset. Sabi niya, sir, pampababas po ng akala ko, sounds, music. Akala ko ganun pala. Kasi ano siya, tumatagal ng 30 to 45 minutes na naanong ka. Nung siya ay mag-umpisa na, ganun po pala. So, parang lakas ng sound. Sobrang lakas ng sound na kinikreate ng MRI machine. Na kahit may headset ako, sobrang lakas. Pero 30 to 45 minutes yun ang titiisin mo. At ang ginawa ko na lang nung time na yun ay, siyempre, ano pa ginawa ko nun? Kumanta ako ng gospel song, worship song. Dilipan ko sarili, tapos nag-pray ako sa Lord. Then suddenly, may natanggap ako sa Lord na isang word. May natanggap ako sa isang word sa Lord. At pinandaan ko siya. Ang word na ito is yung pattern. Sabi ko, pwede kong isama sa ulo. Kaya ito yung aking maging title, itong pattern. Pero dahil meron na akong title, meron na akong sabi ko, sisihin ko na sa dulo. Sabi ko, ano ba itong pattern na ito? Paano ko ba ito siya i-share? So ito po yung yung pattern. Nakita ko po siya, pinakita ko sa akin ng Lord sa Roma 12:2. Sabi dito, do not conform to this world, but be transformed with the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what's good and acceptable and perfect. So yung word na pattern, paano po siya Yung word po na conform, ito po yung pattern. Do not conform sa pattern ng mundo. Para po tayo ay hindi ganun malulod sa ating mga problema. At sabi ko sa Lord, ay paano mo ba ito ibibigay? So, binigyan ko lang po siya, humingi ako sa Lord ng word na bigyan ko siya ng meaning na lang yung bawat letter. Mabilis na po ito. Okay. So pattern, yung letter P, nilagyan ko po siya as praise. At nilagyan ko po siya ng katumbas na verse. Yung A for adoration, T is for testing. So yung nakita natin dun sa binasa natin na word ng Lord sa Roma 12:12, that by testing. Nakita ko po yung gusto ng Lord na
parating. And then yung another T is trust. And E, enable, R, righteousness, and N for new. So sa praise, ito po ay nakita natin sa awit 7:1-8. Ang sabi ng Lord, kaya ako yung nagpupuri. Nagpupuri buong araw. Then A, the awit 95:6. Ang sabi rito, tayo lumapit at sa Kanya ay sumamba. That's adoration. Testing. So ito binasa natin, Romans 12:12. By testing, you may discern what is the will of God. And then T, for trust, Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. That's trust in the Lord. E, enable. Philippians 4:13, lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na loob sa akin na ibinigay ni Kristo. So, enable. Nagagawa po natin ang lahat dahil sa lakas na nanggagaling sa ating Panginoon. Right, R, for righteousness. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Amen? And then, N, new. 2 Corinthians 5:12. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Amen? So ano po yung ating takeaway? Ano po yung ating dapat makuha sa mensahe ng ating Panginoon sa ngayong umaga? Tatlo lang po yung ating dapat tandaan. Una-una is the word still. The word still, ito po isang command sa ating lahat to focus on God's plan. So dapat alam natin kung ano yung plano sa atin ng Panginoon. And then number 2, yung ating, the word is no. Yung no, it's also command. Ito po yung command sa atin to honor God. Diba? Sabi nga sa ating and know that I am God. Ako ang iyong Panginoon, ako ang makapangyarihan, wala nang iba. And then, another is the word exalted. Exalted, there is only one God. Let every creation recognize and honor God above all. Kaya nga sabi sa ating verse ngayon, I will be exalted among the nations, and I will be exalted in the earth. Ang Panginoon lamang ang dapat mapurihan sa ating lahat ng mga ginagawa, sa ating mga testimonies, sa ating mga pinagdaanan, dapat lagi tayo mag-testimony. Dapat natin makita na kumikilos sa ating buhay ng Panginoon. Lastly, kaya ano kung basahin ko sa inyo itong card na binigay sa akin ng pastor na pinagbuhat sa akin. At sabi rito, ito po ay may title na saving. That's why pasama po ito sa aking mensahe ngayong umaga. Ang sabi dito, in the midst of chaos, you are still saving and moving forward for a new horizon that the Lord is leading you. Be still and know that He is God. Huwag matingnan sa anong bagay o balakid na darating. Magtiwala sa Diyos na tumawag sa iyo. Medyo maliliit po kasi. Hindi kayo iiwan ng kawabayaan dahil hawakan niya. Amen? Anak tayo ng Diyos. Hawak niya kahit sa gitna ng unos o bagyo, pangahawakan mo ang mga pangako niya. Have faith, be strong, and be good courage. Siya lamang ang dapat pagkatiwalaan. Siya lamang ang iyong dapat pagkatiwalaan dahil magiging payapa ang takbo ng buhay. Amen? Magsitayo po tayo. Pwede pong makarigas ng isang worship song.